What's up? So itong video na to is I want to share with you. I want to share my story. Well, may nagtanong sa akin dito na totoo ba talaga yung woman attraction dito sa semen retention o nofap? Okay. Yan yung topic natin ngayon, yan yung sasagutin natin ngayon. Well, so probably malamang sa malamang I know a lot of you nagno-nofap o nagsi-semen retention because meron tayong intention dito. Iba't iba tayong intention na bakit gusto natin mag-semen retention. Pero kung kadalasang intention natin is yung woman attraction. Na merong babaeng magkakagusto sa'yo kapag pinapractice mo tong semen retention. So, ang tanong dito, totoo ba? Totoo ba yung woman attraction? Okay, yan yung tanong mo. So, sasagutin kita ng diretso. It's a yes. For me. Okay. Pero meron akong gustong ipahiwatig dito about sa scenario dito. Kasi na-experience ko to mga bro. Since nagpa-practice ako ng semen retention at yung mga panahon na yon, nangyari yon last year. At yung mga panahon last year, nagka-strict pa ako sa mga panahon na yon. Hindi ko mabilang yung strict na yon, siguro probably nasa 1 month plus na ako sa mga panahon na yon. Balik sa dagat mga bro. Yun, meron akong gustong ipahiwatig about this woman attraction mga bro. Well, probably yung woman attraction mga bro, nangyayari ito kapag nanonotice ng babae yung presence mo, yung energy mo. Ano ba yung example doon na nanonotice yung presence mo? Ang ibig ko sabihin dito, ang example o halimbawa dito is mas nanonotice ka, mas tinitignan ka in public kapag nasa public places na lugar ka. Like naglalakad sa mall, like naglalakad sa mga pampublikong lugar, like naglalakad ka sa mga plaza. Pero hindi ibig sabihin na i-approach ka nila kapag ganyan yung sitwasyon na yun. Kapag ninonotice ka nila, hindi ibig sabihin sa susunod, next na yun is i-approach ka. You know, probably nasabi ko na to sa mga ibang videos dito, sa mga previous videos about this woman attraction. Siguro probably yung video na yon is mga pagkakamali mo sa nofap kapag nagsisimula ka pa. So link in the description. Di ibig sabihin na susunod doon i-approach ka, magiging obsessed sila sa'yo. Malamang sa malamang hindi yung totoo. I-approach ka nila like kukunin yung number mo, magpapakilala sa'yo, i-approach ka, kukunin yung Facebook account mo. Hindi ganyan yung sinasabi ko dito about this attraction na to. Ikaw nag-i-expect ka dito or siguro ikaw yung tipo na tao na nagpa-practice o first time ka pang practice ng semen retention o hindi ka pa nakalagpas ng 1 taon sa semen retention, malamang sa malamang hindi totoo yung expectation na yun bro, because I know probably na experience ko yun mga bro. Pero hanggang ngayon mga bro, hanggang ngayon may mga babae din na na-attract pa din, pero hindi ibig sabihin na nagyayabang ako dito. May mga babae na tumitingin pa din sa akin pero hindi sila namamansin, hindi sila nag-a-approach kasi babae sila. Malamang sa malamang tayong mga lalaki, tayo yung unang mag-a-approach o unang magpa-first move. Pero yung babae kapag nagpa-first move yan, malamang sa malamang dependable yan. Depende na yan sa kanila, decision na nila yan. Kapag siguro probably kung obsessed ba yung babae, ewan ko na lang sana, wag naman sana na magiging obsessive yung babae na yon. Ito yung story ako 1 year ago mga bro. Siguro probably once na nagka-strict ako sa mga panahon 1 year ago to nakalipas. Itong buwan na to 1 year na yon nangyari. Naalala ko pa yon. Siguro probably nasa confidence ito eh. Yung story ko 1 year mga bro, nakakabigla talaga. Best trick sa last year na yon, siguro mga day 50 plus. Yung mga panahon ako day 50 plus na yon, hindi ko na maalala kung ano yung current streak na yon, basta day 50 plus sa mga panahon na yon. Ito yung nangyaring scenario dito. Unang scenario doon, siguro sa June 27, yung kaibigan ko nag-message sa akin, inayaya ko na maligo daw kami ng dagat. Tapos yung mga probably sa mga panahon na yon, sabi niya na may kasama tayo, at yung kasama na yon dalawang babae which is yung classmate niya. At once na nangyari yon mga bro, malamang sa malamang yung mga panahon na yon, hindi pa ako masyadong naglalabas pero in strict pa ako sa mga panahon na yon. Di 50 plus nga eh. Yung mga panahon na yon, I'm being doubtful. Yes, I'm being doubtful kahit nasa strict ako. Probably nagdududa pa rin ako, pala decision ako sa sarili ko na siguro what if hindi ako attract o manonotice ako sa babae na yon. Pero yung mga panahon na yon, hindi ako nagpadala sa thoughts ko.
So I accept my friend's offer na maliligo kami ng dagat tapos may dalawang babae na kasama siya. Because yung friends ko inayaya ako intentionally. Why? Because siya lang yung lalaki sa grupo na yon. Tatlo sila na miyembro, tapos siya lang yung lalaki. Dalawang babae, isang lalaki. And that's the reason why minessage na ako, dahil nahihiya lang siya dahil dalawa ang babaeng kasama niya, tapos siya lang yung mag-isa at wala siyang makakausap. Dahil siya yung friend ko is gusto niya na makausap ako dahil meron daw akong confidence na tinatago. At once sa mga panahon na yon, nasa senaryo na kami sa dagat na yon, mas nalala ko pa yon, yung friends ko ini-introduce ako sa dalawang babae na yon, at yon, mga panahon na yon nangyari sa akin. So I shake hands the both of them. I shake hands mga bro. Tinamayan ko sila, yung dalawang babae na yon, at nagpapakilala ako. Juha nga pala. So yung dalawa is nagiging grateful. Such a pleasure to meet you, sabi niya yung babae na yon. Yung babae na yon malamang sa malamang palaging nagtatanong sa akin na single pa ba ako. Siguro probably tinitis niya ako sa isang girl best friend niya na single pa ba daw ako. Tapos ako tinatanong lang na single pa naman ako. Single pa lang. Tapos hindi ko pa pinaprioritize dahil meron akong trabaho. Yan yung sagot ko sa dalawang babae na yon. Yung babae na yon malamang sa malamang nagiinuman kami. Pero walang nangyari bro. Walang nangyari sa mga panahon na yon. Wala akong intention na mangyari yon dahil because ako tahimik lang at introverted ako na tao. Introverted type o siguro probably shy type person ako sa mga panahon na yon kahit in strict pa ako. Yun yung naalala ko. At isa pa dito, mas naalala ko pa sa mga panahon na yon na once na siguro probably nakainom na sila ng marami, sinitis na nila ako. Tinitis, parang ako na yung pinag-uusapan. Dahil yung mga panahon na nakatalikod ako, tapos lumingon ako, babalik sa kanila, nakita ko sila, na notice ko sila na parang ako yung pinag-uusapan pa. Tapos dinuduro-duro pa nila ako sa mga panahon na yon. So yan yung first scenario doon, June 27, hindi ko makakalimutan sa mga panahon na yon. Probably second scenario dito is June 29. Okay. June 29 sa mga panahon na yon. Fiesta sa kabilang baryo sa amin dito sa lugar namin, sa probinsya namin. So fiesta, malamang sa malamang minessage ko yung friends ko dahil sa rason na ako lang yung walang makakausap doon sa mga panahon na yon. Siguro probably ako lang yung walang nakakakilala. Pero yung mga panahon na yon, sinama ako ng tatay ko. Sinama din ako ng kaibigan ng tatay ko, tapos ako. So expected, pero probably once na minessage ko yung pangalan ng kaibigan ko si James, yung mga panahon na yon inaccept niya yung offer ko na sumama sa fiesta para meron akong makakausap at meron din akong makakainuman sa mga panahon na yon. Well, ang senaryo doon sa mga panahon na yon, naalala ko pa, merong babae na tipo si James, pero siya yung nagpupush sa akin na magpapakilala ako. Pero sa mga panahon na yon, di pa namin yung ginawa. At once na meron ng tama yung alak, hindi si James yung gumawa sa akin doon, kundi yung tatay ko. Tama, kundi yung tatay ko. Tapos sinabi niya na, "Iha, merong gustong magpapakilala sa iyo." Tinuro ako ng tatay ko. Tangina, tinuro ako ng tatay ko sa mga panahon na yon. At yung mga panahon na yon, probably nagiging kalmado ako pagdating about sa pagkakakilala. Dahil probably nagiging silent ako, introverted. Probably ako yung tipo na tao kapag nandyan ako sa hindi ka same ng lugar, malamang sa malamang tahimik ako. Yun yung mga panahon na yon na tahimik ako mga bro. Kinalmahan ko yung sarili ko. Kalma ko lang yung sarili ko. Nilapitan ko yung babae na yon, tapos kinamayan ko siya, tapos nagpapakilala ako sa pangalang, well, Juha. Ako pala si Juha. Tapos yung babae na yon, hindi ko maririnig first time yung pangalan niya dahil maingay kasi. Dahil merong nagkakaraoke sa mga panahon na yon, may kumakanta. Yung fiesta na yon is maraming tao mga bro. Hindi pa kami nag-uusap sa mga panahon na yon. Why? Because marami siyang friends. At hindi ko inakala yung mga friends niya, nakilala ko din. Natatandaan ko yung mga mukha, yung mga friends na yon. Siguro probably nasa same ng place siguro yung mga panahon na previous na fiesta sa amin. Yung mga friends niya is siguro naalala ko nung pumunta din sa amin, nakikifesta din sa amin. Once umuwi kami, umuwing lasing, tapos ako probably sakto lang yung nainom ko, yung friends ko is nalasing.
probably message ako ng friends ko na ano ba yung pangalan ng babae na yon, dahil yung friends ko inuunahan ako ng ad sa friends sa Facebook sa mga panahon na yon. Pero yung mga panahon na yon, hindi pa talaga ako kursunada sa babae na yon, because I know pagdating sa babae titingin na naman talaga ako sa ugali, yung presence, basta yung ugali niya, basta kung ano yung senaryo niya, kung ano yung tunay na pagkatao niya. Okay, actually maganda yung babae na yon, not ni James yung babae na yon. Malamang pinakita niya with evidence, yung proof na evidence na nag-chat sila, tapos pinag-uusapan la ako na saan na yung kaibigan mo na dapat i-add daw ako. Once na in-add ko sa mga panahon na yun, probably natagalan yun yan ng 2 days. Natagalan yun ng 2 days. After 2 days sa fiesta na yun, after 2 days in-add ko siya. Why? Because nagiging busy ako sa sarili ko. Kasi yung mga panahon na yun, meron akong trabaho, nagpo-focus ako sa first business, ini-improve ko yung business na yun. At once na in-add ko siya, well, automatically accepted. Okay. Automatically accepted sa mga panahon na yon. Accept niya ako quickly. At minessage ko siya. At ako yung nag-first move, hindi siya. Dahil ako yung probably meron akong confidence talaga. Kapag nasa street ka, hindi mo mararamdaman yung negative thinking mo kapag ina-actual mo siya na ginagawa. Yung mga panahon na yon, nagpa-first move na ako sa kanya, wala na akong what if, wala na akong negative thinking na what if hindi na ako re-replyan. Kasi yung mga panahon na yon, mga bro, boost confidence talaga. Yung confidence na yon siguro probably 100%. Ang doubtful, walang decision making sa mga panahon na yon when it comes to message with her. Because yung mga panahon na yon, confident talaga. At walang what if na nangyari, walang what if na scenario, walang overthink, negative thinking na hindi ako mare-replyan. Alala ko, meron kaming mga topics, meron yung mga chats is a lot of topics. Sa mga panahon na yon, a lot of topics, a lot of kung ano talaga, nagpapakilala ako sa kanya, may katanungan, nagtatanong din siya sa akin. Okay, nagtatanong din siya sa akin sa mga panahon na yon. Yung complete name ko, yung address ko, yung apelyido ko. Yan yung tinatanong, yan yung basic na tinatanong sa akin, yung babae na yon. Well, probably alala ko pa yung petsa na yon. July 5, nagpo-post siya sa notes niya sino yung nandyan ngayon sa city. Okay. Once yung notes na yon, nakita ko yung notes niya, malamang sa malamang nire-replyan ko siya. Tapos, well, ako yun, nasa city ako. Tapos sabi niya na, sure ka ba? Oo. So ano ba yung maitutulong ko? Sabi niya, nireply siya sa akin na pwede mo kunin yung blouse ko, yung blouse at yung shoulder, basta tungkol sa damit na yon, basta tungkol sa damit. Sa probably binigyan niya ako ng address, tapos dinadrop off daw yung damit na yon. So once na nangyari yun, mga bro, so dun nakita kami, hinatid ko yung damit niya sa lugar nila, pero hindi sa bahay nila. Baka mapapagalitan siya sa tatay niya o sa mga magulang niya kung sinong lalaking dinadala. Yung mga panahon na yon, sinama ko din si James dahil wala akong motor, wala akong masakyan. Yung babae, meron din siyang kaibigan, tapos parang couple na lang, parang nagko-couple, nag-uusap. At yung mga panahon na yon, naalala ko pa, siguro probably kinilig ako sa mga panahon na yon. Tapos meron kaming picture, ito yung proof dito. Wait lang. So well, binlurred ko na lang yon dahil mati-data privacy tayo. So yan yung nangyaring scenario, yan yung nangyaring experience about that. Nagkababae ako from practicing semen retention on OFAC. Pero hindi ibig sabihin yun na sa mga panahon na yon, yung babae na yon, sila yung nagpa-first move. Nanonotice ka talaga nila. Dahil yung mga panahon na yon, experience ko sa sitwasyon ko, mataas yung presence ko. At may mga times din na napagsabihan ako na mataas yung aura ko doon sa mga panahon na yon, sa mga time na yon. Panahon na yon, hindi ako nagre-rely palagi sa woman attraction about that. Mas worth it pa din mas worth it pa din, balik pa din sa dati hindi ko pa din masasa sa akin yung babae na yon, because yung mga panahon na yon, last chat ko sa babae na yon is siguro probably 1 year ago na. Hindi na ako nagchat-chat sa mga panahon na yon 1 year ago, because I learned myself at something. Why? Because di babae yung basihan dito kapag nagpa-practice ka dito. Ang basihan dito yung energy mo.
yung energy mo na kailangan i-divert sa pag-focus mo sa buhay mo, sa pag-start ng business, sa pag-start ng side hustle. I-divert mo tong energy na to kapag nasa strict ka. Ganyan yung ginagawa ko, ganyan yung mas na-realize ko sa sarili ko. Dinadivert ko yung energy na yon. Dahil yung mga panahon na once na hindi na siya nagchat-chat sa akin, hindi na siya nagre-reply, siguro probably cold na yung reply niya, malamang sa malamang mas na-realize ko sa sarili ko na yung energy na yon pagdating sa pag-spend time sa kanya is malamang sa malamang dinivert ko sa workout, dinivert ko sa mga good habits na nakapag-improve sa akin. Kasi bro, sa henerasyon natin ngayon, malamang sa malamang status na yung pinag-uusapan dito. Status na yung basihan. Status na yung labanan. Dahil kapag wala kang pera, malamang sa malamang walang-wala ka. Walang rumerespeto sa iyo. Pero hindi ibig sabihin hindi lahat ng tao na kapag wala kang pera, hindi sila rumirespeto at hindi ka tutulungan. Pero ang kadalasan yan yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Kaya nga that's why kailangan mag-focus ka ngayon sa henerasyon bro. Kailangan magkapera ka, kailangan mag-build ka ng side hustle, kailangan mag-workout ka, kailangan focus ka sa mga good habits, iwasan mo yung mga bisyo, like yun, mga simple na yon, simple lang. Dapat kailangan mong fokusan yung sarili mo at pamilya mo. Yan yung masasabi ko dito. So yan yung na-realize ko dito sa video na to sa Woman Attraction. Pero worth it pa din yun katapusan, hanggang sa katapusan. Dahil yung mga panahon na yon, once na hindi na siya nag-chat sa akin, malamang sa mga panahon na yon, next week nag-relapse ako, balik ako sa dati, day zero ako ulit sa mga panahon na yon. Once sa panahon na yon, nagkita pa rin kami pero hindi na kami nag-uusap. Nakita pa rin kami, tapos pinipretend ko lang na hindi ko siya nakita. So may kabaliwan sa mga panahon na yon. So yan yung nakita ko, umiwas na lang ako at nag-focus na lang ako sa goals ko, sa addiction na to, para meron akong freedom, mag-focus ako kay God. Yan yung masasabi ko dito. So yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo. So I hope na meron tayong next videos. Like, share, subscribe. Stay safe sa inyo. So bye, stay safe, peace.